Praise God. Ating bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on, yung mas malakas na palakpak na deserve ng ating Diyos na may kasama sigaw na Hallelujah! Come on, shout Hallelujah! God is good. And all the time, praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ako'y nagagalak at nakasama kita ngayon. Sa kabila naman, sabihin mo, ako'y nagagalak at nakasama din kita ngayon. Praise God. Let's declare Luke chapter 4, verse 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Atin ding i-declare ang ating JA1 culture. 1, 2, 3, go. And I'm not extreme. Praise God. At sabihin naman natin sa ating mga sarili, ang buhay ko ngayon, mas paganda ng paganda, mas pabuti ng pabuti, mas pasagana ng pasagana, mas payaman ng payaman, at mas pabanal ng pabanal. Kung naniniwala ka, muli palakpakan natin si Lord. Praise God, tayo po ay darako na sa ating part 3 ng ating series na From Little to Much. Amen? So, nung first Sunday po, ating po napag-aralan, for us to experience from little to much is we need to learn to pray. Yan, sino po sa inyo dito ang marunong nang mag-pray? Yan. And nung last Sunday naman po, ang ating po pinag-aralan is to seek God's favor. Amen? So ngayon pong umagang ito, tayo po ay darako sa pangatlong parte po ng ating series na From Little to Much. So before that, let's ating pong basahin ang Job chapter 8 verse 5 up to 7. Sabi po dito, "But if you pray to God and seek the favor of the Almighty, and if you are pure and live with integrity, He will surely rise up and restore your happy home." Tandaan po natin ito. Hindi lang ang gusto ng Diyos na dagdagan ang meron tayo. Mas gusto ng Diyos na baguhin kung sino tayo. Uulitin ko po. Hindi lang po ang gusto ng Diyos ay dagdagan kung ano ang meron tayo. Kasi gusto rin ng Panginoon at mas gusto ng Panginoon na mas baguhin kung sino tayo. Ang ultimate goal ng Diyos ay hindi lamang maging blessed tayo. Ang gusto ng Diyos, maging katulad tayo ni Kristo. Isa po sa Bible character na naranasan po yung number 3, yung live in purity and integrity. For us to experience from little to much, we need to live in purity and integrity. At ang isa pong Bible character po noon ay walang iba kundi si Job. Sino po nakakakilala kay Job? Yan, si Job po ay isa pong napaka-righteous na tao. Ang kwento po nito sa Job chapter 1 at the following verses and following chapter, ito po yung time na si Satan po ay lumapit sa Diyos, nag-usap po sila, at sinabi po ng Diyos, "Nakikita mo ba ang ang lingkod kong si Job?" Sabi niya, napakaganda at napakabuti ng kanyang ginagawa. At ang sabi po ni Satan, "Kaya lang naman po yan ganyan dahil pinagpapala ninyo. Ba? Subukin ninyo pong alisin ang pagpapala at sigurado isusumpa ka niya," sabi niya sa Diyos. Then sabi ni Lord, "Sige, gawin mo ang gusto mo pero wag mo lang siyang sasaktan." Okay? To cut the long story short, ano po nangyari sa kanya? Siya po ay nawalan ng mga ari-arian, nawalan po siya ng, even yung kanya pong mga anak ay namatay, nasa isang salo-salo, bigla pong nagkaroon ng ipo-ipon, napakalaki, then namatay po sila. Then ano pa pong nangyari? Sabi, pero sa kabila ng mga pangyayari na yon, still, si Job ay hindi po nawala ng faith kay God. Then bumalik ulit si Satan at ang sabi niya, kaya lang naman ganyan yan kasi
Wala kang ginagawa sa kanyang sarili. Anong sabi ni Lord? Sige, gawin mo ang gusto mong gawin. Huwag mo lang siyang papatayin. Ano pong nangyari kay Job? Siya po ay nagkaroon ng tinatawag na ketong. Okay? Sa panahon po noon talaga, ang mga ketong ay ito po yung mga marurumi. Pero nakakatuwa po, dahil si Job, although naranasan niya yung iba't ibang problema at pagsubok na yon, still, sa aklat po ng Job, chapter 1, verse 21, ito po ang sabi ni Job. Basahin po natin. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Kapag po ba may pinagdadaanan tayong problema at pagsubok, kaya pa rin ba nating purihin si Yahweh? Kaya pa rin ba nating purihin ang ating Diyos? Kasi aminin man natin sa hindi, kapag dumaraan tayo sa problema at mga pagsubok sa ating buhay, ano po nangyayari? Most of the time, sinisisi natin si Lord. Most of the time, question natin si Lord. Lord, bakit to nangyari sa buhay ko? Lord, bakit ako? Ang dami namang iba. Kung pwede lang sumagot si Lord, bakit hindi ikaw? Bakit? Pagpapala lang ba, yun lang ang ating tatanggapin? Pero pag pagsubok na, ayaw mo na? Nagigets po ba natin? Ang dami naman pong masama dyan, ba't hindi lang sila nakaranas noon? May tinuturo ang Diyos, kaya natin nararanasan ang mga bagay na yun. And si Job po, ang isa nagpakita ng tinatawag na siya po'y namuhay ng may purity at ng may integrity. For us to experience from little to much, we need to live in purity and integrity. Nagagets po ba natin? How to live in purity and integrity. Job chapter 1 verse 8. Sabi po dito sa Job chapter 1 verse 8, Then the Lord asked Satan, Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. Grabe, pinagmamalaki ni Lord si Satan. Alam niyo po, tingin po sa akin lahat. Kapag dumarating yung time na punong-puno kayo ng problema at pagsubok, iisa lang yan. May mali kayong desisyon na gawa. Okay? Sabi ko nga po lagi, hindi lahat ng mga pangit na nangyayari sa ating buhay ay pagsubok mula sa Diyos. Most of the time dahil sa ating mga maling desisyon. Pero ito po ang pinakamagandang parte. Kapag nakakaranas ka ng problema at pagsubok sa iyong buhay, pwedeng ipinagmamalaki ka ng Diyos. Okay? Sabi po ni Satan kay Lord, have you noticed, sabi po ni Lord kay Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. Okay? Ano po sabi dito? He fears God and stay away from evil. Ngayon pag-usapan po natin, how to live in purity and integrity. Number 1, fear of God. If you want to live in purity and integrity, dapat po tayo ay may takot sa Diyos. Sino po sa inyo dito may mga takot sa Diyos? Natutuwa po ako dun sa mga pag tinatanong yung ibang mga babae, ano ang standard mo sa lalaki? Gusto ko tall, dark, and handsome. Opo? Tapos dadagdagan na lang, God-fearing. Opo? Ngayon, paano ba natin masasabi ng isang tao ay God-fearing? Kasi ang dali kasing sabihin na may takot ka sa Diyos. Sino po sa inyo may takot sa Diyos? Lahat po tayo may takot sa Diyos. Pero si Job po ay nagpakita ng tamang takot sa Diyos. Job was God-fearing. Job didn't start by being a good person. Fear of God is synonymous of how we see God. Tandaan po natin ito. Pag sinabi pong pagkatakot sa Diyos, ito po ay kasing kahulugan kung paano nating tingnan ng Diyos. Paano mo ba tingnan ng Diyos? Okay? The fear of God is synonymous of how we see God. Magiging madali para sa iyo na matakot sa Diyos at magkaroon ka ng takot sa Diyos kung alam mo ang tamang pagtingin sa ating Diyos. Hayaan mong ang Diyos ay maging Diyos at hayaan mong ikaw na tao ay magpakatao. Are you getting the point? Nagigets po ba natin? Alam niyo po, pag sinabi po kasing fear of God, takot kang gumawa ng kasalanan. Amen? Sino po sa inyo takot gumawa ng kasalanan? O na-enjoy na natin ang paggawa ng kasalanan? Ang tunay na fear of God ay hindi po ito yung para bang magulang natin na, sino po sa inyo takot sa magulang? Ba't ka takot sa magulang? Kasi may hawak na
Pamalo. Hindi po ganun ang idea ng fear of God. Pag sinabi po kasing fear of God, ibig sabihin po nito, meron kang matinding paggalang, pagkatakot sa Diyos na ayaw mong masaktan ang ating Panginoon. Sin gives us pleasure. Aminin man natin sa hindi, ang kasalanan, ito po yung nagbibigay sa atin ng pleasure. Hindi natin maiiwan ng kasalanan kung sa kasalanan pa rin tayo titingin. Mas maganda, tumingin tayo sa Diyos. Amen po ba? Don't be sin conscious. Let us be Jesus conscious. Kasi the moment ikaw ay conscious sa kasalanan, mas lalo mo nagagawa yung kasalanan. Sinasabi dito, ilang beses mo na sinabi sa sarili mo, hindi ko na ito gagawin. Hindi na ito mauulit. Pero bakit laging nauulit? Kasi masyado kang nagiging sin conscious. Why not ibaling mo ang iyong paningin hindi sa kasalanan, kundi ibaling mo sa ating Panginoong Hesus. Okay? Ang feelings na nararamdaman natin pagdating sa kasalanan ay totoo. Masaya din naman. Pero hindi lahat ng totoo ay tama. Naunawa po ba natin yon? Aminin man natin sa hindi, maraming kasalanan na kapag ginawa natin, nag-e-enjoy din naman tayo. Masaya din naman gawin. Kasi naprapractice natin yung tinatawag nating freedom. Okay? At totoo yung nararamdaman nating feelings through that. Pero hindi lahat ng totoo ay tama. Hindi usapin dito kung totoo o hindi. Ang usapin dito, kung totoo ba yan at kung tama ba yan. Amen po ba? Para makaiwas tayo sa kasalanan, kailangang palitan natin ang ating pagtingin. Kung ikaw ay nakatingin sa kasalanan ngayon, ibaling mo iyong paningin sa Diyos. Baguhin natin ang ating pagtingin sa kasalanan. Lagi niyo po itong tatandaan. Don't trade temporary pleasure to permanent joy. Ulitin ko po. Don't trade temporary pleasure to permanent joy. Huwag mong ipagpapalit yung pansamantalang kaligayahan or pleasure sa permanenteng kaligayahan. Hindi natin kayang umiwas sa kasalanan kung hindi natin kayang irespeto ang kabanalan ng Diyos. Magiging madali para sa ating umiwas sa kasalanan kung kaya nating irespeto ang kabanalan ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mayroong tinatawag na takot sa Diyos. What is our understanding about the fear of God? Tandaan natin, pag sinabing takot sa Diyos, hindi po dapat ang nasa isip natin na si Lord kapag nagkamali ka, papaluin ka, sasaktan ka, paparusahan ka. Hindi po. Hindi po ang fear of God must not be a terrorism feel na parang takot na takot ka. Ala, baka ako'y parusahan ng Diyos, baka ako'y paluin ng Diyos. Hindi. Pag sinabi pong fear of God, reverence, honor, and respect. Naunawa po ba natin? May mataas tayong paggalang sa Diyos kaya hindi mo gagawin yung mga bagay na ayaw niya. Yun tawag na takot sa Diyos. If we want to experience from little to much, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Naunawaan po ba natin? Alam niyo po, sabi po sa aklat ng Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Sino po sa inyo itong gustong maging matalino? Gusto niyo po bang maging matalino tayo? Kung gusto mong maging matalino, matakot ka sa Diyos. Ang tunay na may wisdom ay ang may takot sa Diyos. Pansinin ninyo, ang mga taong maayos at magandang buhay, sila yung mga taong may takot sa Diyos. Sabi ko nga po, ako po'y humahanga sa ating mga influencer na kahit sila'y hainan ng 500,000 piso, 1,000,000 to promote yung tinatawag na gambling, ayaw nila. Bakit? Sabi nila, hindi ko hahayaan na dahil sa aking mga videos, may isang pamilyang masira dahil lang sa 500,000 piso, 1,000,000. Nakaka-attract talaga eh. Ikaw kaya, bigyan ng 1,000,000, magpo-post ka lamang. Pero ang post na yon is gambling. Tuturuan mo mga taong magsugal. Na alam naman natin, ikinapapahamak ng maraming tao sa panahon ngayon. Di ba? They live in integrity. Hindi sila nasisilaw sa anumang pera.
Kasi ang mga taong maayos at maganda ang buhay, sila yung mga taong may tunay na takot sa Diyos. Okay? Hindi tayo natatakot sa authority na meron ng Diyos, kundi nirerespeto natin ang Diyos. Yun po yung dapat na takot. Hindi yung, sino po sa inyo dito ang takot sa pulis? Takot po ba kayo sa pulis? Di ba kalimitan yung mga nanay, ang panakot sa mga bata, pulis. Hala, kukunin ka ng pulis, kukunin ka ng pulis. Kaya lumaki yung bata, takot sa pulis. Okay? Hindi dapat tayo takot sa authority, kundi hindi dahil natatakot tayo sa kanilang authority, kundi dahil nirerespeto natin sila. Ganon din po ang Diyos. Hindi tayo takot sa Diyos, sa authority na meron ng Diyos. Takot tayo na masaktan ng Diyos kasi sobra nating nirerespeto ang Diyos. Amen? Hindi dapat tayo sumusunod dahil sa takot. Dahil may consequences, dahil may consequences ang ating mga kasalanan. Sumusunod tayo sa Diyos dahil mahal natin at nirerespeto natin ang Diyos. Kapag ganun ang motivation ng fear of God, magiging madali para sa atin ang sumunod. Kasi ang motivation na nakakatakot si Lord, baka parusahan ako ng Diyos kapag ako'y sumuway sa Kanya, hindi ka makakasunod ng maayos at hindi ka makakapamuhay ng may purity and integrity. Madalas, ang mga problema at pagsubok na meron tayo ay hindi pagsubok mula sa Diyos, kundi ito ay bunga ng ating mga maling desisyon. Tulad ng nabanggit ko kanina, huwag naman nating isisi sa Panginoon na kaya ka nagkaroon ng sakit sa puso ay dahil pagsubok lang to ni Lord. Pagsubok lamang talaga to ni Lord. Kaya ako may sakit sa puso, kaya ako high blood. Hindi yan pagsubok ni Lord. Mahilig ka lang sa taba. Wala kang kontrol sa sarili mo, kain ka ng kain. Amen? Hindi pagsubok ni Lord yan. Kaya ako nagka-cancer kasi pagsubok lang ito ni Lord. Hindi. Kaya ka nagka-cancer, hindi mo iningatan ng iyong sarili. Hindi naman tayo robot na kokontrol na Panginoon. Mali ang kakainin mo ha, o wag mo kakainin yan. Hindi. May freedom tayo, may free will tayo. At wag nating laging ite-take na anuman ang problema at pagsubok na meron tayo ay dahil pagsubok ni Lord. Most of the time, ito ay dahil sa ating maling desisyon. Kaya nga dapat meron tayong fear of God. Kasi yung fear of God is the foundation of wisdom. So kung meron kang wisdom, hindi ka gagawa ng mga bagay na alam mong ikakapahamak mo. Naunawaan po ba natin? Kapag may fear of God tayo, napakaganda ng ating magiging desisyon sa ating mga buhay. Amen? Ulitin ko po, kapag may fear of God ka, mas magiging maganda ang desisyon mo sa iyong buhay. Bakit? Before ka kumilos, before ka magsalita, kung ano man ang iisipin mo, ang lagi mong iisipin, malulugod ba si Lord? Kapag ginawa ko to, malulugod ba sa akin si Lord? Kapag ba sinabi ko to, dahil may fear of God ka, ang nasa isip mo, malulugod ba si Lord? Before ka mag-post sa Facebook, ang nasa isip mo, malulugod ba si Lord? Before ka mag-story, mag-share, malulugod ba si Lord? Ganun dapat ang mindset ng may tunay na takot sa Diyos. Bago ka pumasok sa anumang relasyon, ang nasa isip mo, malulugod ba si Lord? Alam niyo po, ang fear of God is advantage. Kapag may fear of God ka, ito po yung advantage sa atin. Bakit? Mas nagiging matalino ka. Amen? Kasi ang mindset mo ngayon ay hindi na yung pleasure mo, kundi malulugod ba si Lord kapag ginawa ko to? Alam niyo po, sabi po sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sabi po ni Solomon, sa lahat po ng mga nangyari sa kanyang buhay, kilala niyo po si Solomon? Si Solomon po ang itinaguri ang pinakamayaman at pinakamatalino at pinakamatagumpay na tao na nabuhay sa kasaysayan ng mundo. Pero kahit ganun man yung mga naranasan niya, lahat ng pleasures sa mundo, meron po siyang conclusion. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. That's the whole story. Yung sinabi pong whole story, yung pong mga pinagagawa niya. Basahin po natin ang Ecclesiastes 1 up to verse 11. Sabi ni Solomon, "Here now is my final conclusion. Fear God and obey His command." Bakit daw?
For this is everyone's duty. So sa lahat ng mga naranasan ni Solomon, during that time, naranasan niya yung pleasure, naranasan niya yung joy, naranasan niya yung lahat. Isa lang ang naging conclusion niya. Dalawa lang ang naging conclusion niya. Ang kailangan gawin, matakot sa Diyos at sumunod sa Diyos. Kasi ito ang whole duty ng isang tao. Ang naging conclusion ni Solomon ay hindi pera. Ang naging conclusion ni Solomon ay hindi success, kundi ang naging conclusion niya, fear of God. Amen? Many people fear losing money. Many people fear losing fame. Many people fear losing material things, opportunities, people's approval. The question is this: do we fear in losing God? Takot ba tayong mawala ang Diyos sa atin? Kasi marami sa panahon natin ngayon, mas takot mawalan ng pera kaysa mawalan ng Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, napakapalad mo, nagsimba ka ngayon. Amen? Tira nyo, bakit po, sa panahon po noon, ang pagsisimba ay napaka holistic. Yan po yung naging tradisyon ng lahat ng mga tao. Pero bakit po sa panahon ngayon, ang pagsisimba ay occasional na lang, seasonal na lang? May mga nakakausap po ako na ako po, 2 beses lang po akong pumupunta ng simbahan. Tuwing kasal at tuwing binyag. Pag naimbitahan pa. Nagiging occasional na lang ang pagpunta ng simbahan. Alam niyo po, napakapalad po natin. Bakit? Kasi sa panahon po noon, sa panahon po ngayon, marami ng mga tao mas pinipili nila ang magkaroon ng pera kaysa mas lumapit muna kay Lord. Ang unang araw po sa loob ng isang linggo ay Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kaya we need to start our whole week. 'Di ba sa ating kalendaryo, makikita natin hindi siya nagsimula sa Monday, sa Sunday. Kaya kapag inuna mo si Lord sa unang araw ng buong linggo, si Lord ang bahala sa mga susunod mong mga araw. Kaya mapalad po yung mga taong nagsisimba, may kapanatagan, may kapayapaan sa kanilang puso at isipan dahil nakarinig sila ng salita ng Diyos. Amen? The question is this: do we fear in losing God? Doon nagsisimula ang purity. Doon na magsisimula ang integrity. Na kapag ang pinakamahalaga na sa buhay mo ay walang iba kundi ang Diyos. Kung tatanungin ka, sino ang pinakamahalaga sa buhay mo? Pera, trabaho, pamilya. Hindi naman po masama yan. Okay? Pero higit sa lahat, dapat maging malinaw sa atin na walang ibang pinakamahalaga sa mundong ito kundi ang Diyos. Kasi alam niyo po ba, darating at darating yung time, lalapit at lalapit ka rin sa Diyos. Amen? Lalapit at lalapit ka rin sa Diyos. May mga na-encounter po kami, mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero nung nagkasakit na, ayun na, naniniwala na sa Diyos. O Diyos ko pa rin ang tawag. O Diyos ko, tulungan niyo ko. Diba? Mapapatawag at mapapatawag ka pa rin sa Diyos. Bakit? Kasi, aminin man natin sa hindi, walang ibang pinakamahalaga sa mundong ito kundi ang ating Panginoong Diyos. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa ating Diyos. Purity and integrity ay hindi nagsisimula sa behavior. Nagsisimula ito sa tamang tingin natin sa Diyos. If we want to live in purity and integrity, dapat maging tama ang pagtingin natin sa Diyos. Ang Diyos po, tandaan niyo po ito, Jesus Christ loved the sinners, but He hate the sin. Any action that will result sin, He hate it. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Pero dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon, tayo na makasalanan ay kayang patawarin ng ating Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala.
Ang tunay na may takot sa Diyos ay may tamang pagtingin sa pagka-Diyos ng Diyos. Hindi natin inaabuso ang Diyos. Hindi natin inaabuso ang kabaitan ng Diyos. Dahil alam mong mabait ang Diyos, patuloy at patuloy ka nalang gagawa ng mga bagay na alam mo namang hindi niya kalooban, may mali. Nagigets po ba natin? Pangalawa, for us to experience yung purity and yung integrity, on how to live in purity and integrity, number 2, stay away from evil. Matuto tayong lumayo sa kasalanan, sa kasamaan. Si Job, may mga bagay siyang iniwasan. May mga lugar siyang hindi pinuntahan. May mga gawain na hindi niya sinamahan. May mga desisyon na hindi niya piniling gawin pa. Hindi lang ito basta pag-iwas sa malaking kasalanan or malalang kasalanan. Tandaan po natin ito, sa paglayo sa anumang bagay na maaaring maglayo na sa atin sa Diyos. Hindi lang po ito sa pag-iwas sa malaking kasalanan or malalang kasalanan. Kailangan pong maging reveal sa atin ito. Lalayo tayo sa anumang mga bagay na magpapalayo sa atin sa Diyos. Kung yung tao na yan ang nagiging dahilan kung bakit napapalayo ka sa Diyos, mag-isip-isip ka. Kung yung trabaho na yan, yung negosyo na yan, yung bagay na yan, yung pera na yan, ang nagpapalayo sa iyo sa Diyos, mag-isip-isip ka. Kasi walang pagpapala na ibinigay ang Diyos na ilalayo ka nito sa Diyos. Uy, napaka-bless ko kasi binayaan ako ni Lord ng ganito. Binayaan ako ni Lord ng ikaw. Binayaan ako ni Lord ng trabaho na to. Sigurado ka ba na si Lord ang nagbigay? Bakit napalayo ka kay Lord? You need to stay away from evil. Tandaan po natin, hindi tayo itete ni Satanas sa mga bagay na hindi mo gusto. Sino po sa inyo dito ang mahilig mag-iced coffee? Taas nga pong kamay. Umamin naman na kayo. Sino po sa inyo dito ang mahilig sa mga matatamis na pagkain? Ayan. Alam ng demonyo na mahilig ka sa matamis. Kaya kung itetem ka niya, hindi ka niya bibigyan ng barbecue. Kung itetem ka man niya sa barbecue, lalagyan niya ng asukal para matamis. Mahilig ka sa matamis eh. Hindi tayo itetempt ni Satanas sa mga bagay na ayaw natin. Ano ang dapat gawin natin? Kapag tinempt tayo, lumayo tayo. Amen po ba? Alam niyo kung bakit nahihirapan tayo lumayo sa kasalanan? Kasi ang tingin natin sa kasalanan, maliit lang naman ito. Maliit lang naman. Nagsinungaling lang naman ako ng konti. Nangupit lang naman ako ng piso. Alam niyo po, yung pagnanakaw, nagsimula po yan, yung mga nagnakaw ng 1,000,000, nagsimula po yan sa pangungupit ng piso nung bata siya. Sino po sa inyo itong nangungupit ng bata? Dati piso-piso lang, biglang naging 5 piso na. Aba, nag-upgrade. May nakita sa bulsa ng kanyang ama, ay may 10 piso na, nag-upgrade talaga eh. Dati puro bari-bariya lang, ngayon meron ng papel ang kinukuha. Maliit lang. Kasi ang tingin natin sa kasalanan, maliit. Tandaan po natin na wala pong maliit, small, medium, large na sin. Ano mang gagawin nating mali, it considers sin. At pagdating po sa impyerno, wala pong level ng impyerno. Ito yung mga nangupit lang. Ito yung sa pinakamainit, yung mga nagnakaw ng mga bilyones. Okay? Ito yung mga nagsinungaling lang ng konti. Ito naman yung talagang as in nagsinungaling ng sobra. Wala pong ganun. Amen? Ang kasalanan na hindi na dapat tinatanong pa, kundi iniiwasan na lang. The fact na nagtanong ka, alam mong may mali. Kasi sometimes for us, para i-justify yung ginagawa natin, hahanap tayo ng mga tao na pagtatanungan mo na, bro, sa tingin mo, tama ba yung ginawa ko? Kapag nagtanong ka na, nangangahulugan lamang ito, alam mo sarili mong may mali. Kasi malinaw sa atin ang tama at mali, ang mabuti at masama. Tama po ba? So bakit ka naghahanap ng kasagutan kahit alam mong may mali? Doon sa iyong, bro,
Tama ba yung ginawa ko? Sinapak ko yung kaibigan natin. Kapag sinagot ka, oo, tama yun. Ang yabang-yabang niya. So ngayon, na-justify yung mali mong ginawa dahil naghanap ka ng tao na ko-compromise sa kagustuhan mo. Nagigets po ba natin? Kapag nagtanong ka na kung masama ba yung ginagawa mo, may mali na. Kasi struggle ka eh. Nagigets po ba natin? Mali ba tong relasyong pinasok ko? Mali ba tong trabaho na pinasok ko? Mali ba tong negosyo na pinasok ko? May mali na. Nagtatanong ka eh. Sometimes, we ask para ma-justify lamang yung mga ginagawa natin. Ito dapat ang maging tanong natin. Sa lahat ng mga e-encounter nating blessing, ito dapat ang tamang tanong. Ilalapit ba ako nito sa Diyos o ilalayo? Uy, may trabaho na dumating sa akin. Okay, wait lang. Ilalapit ba ako ng trabaho na to kay Lord o mapapalayo lalo ako kay Lord? Uy, may mga nakasama akong mga bagong mga kaibigan. Ilalapit kaya ako nito kay Lord o ilalayo ako nito kay Lord? Yun dapat ang tanong natin. Ang goal natin ay lumayo sa anumang mga makakasira sa relasyon natin sa Diyos. Dapat ganun yung ating mindset. Ang mindset natin, lalayo tayo sa sino man or anumang bagay, sino mang tao ang pwedeng makapagpalayo sa atin sa relasyon natin sa Diyos or makasira sa atin sa relasyon natin sa Diyos. In Proverbs chapter 4 verse 14 up to 15, don't do as the wicked do, and don't follow the path of evildoers. Don't even think about it. Don't go that way. Turn away and keep moving. Mapapansin po natin sa verse na ito sa Proverbs, ang daming don't. Alam niyo po yung pagbabawal, hindi po yan pagiging KJ. Ang pagbabawal ng Diyos, yan po ay God's protection. Kaya kanya pinagbabawalan kasi ayaw kanyang mapahamak. Ang KJ naman dito sa San Fernando, may nakasulat, bawal tumawid. Sige, tumawid ka dyan. Expressway yan. Highway yan. Di ba? Ang KJ naman dito sa San Fernando, bawal umihi dito. Naiihi na nga ako. Di ba? Akala natin kasi yung pagbabawal sa atin, ito ay parang pagiging KJ ng Diyos. Ang KJ naman ng Diyos, ng Lord, parang ayaw niya ako maging masaya. Alam niyo po, sa church natin, wala pong bawal. Uy, napakaganda pala sa church natin. Sa family po natin, wala pong bawal. Pero may masama. Nasa iyo kapasyahan kung gagawin mo yung mabuti o gagawin mo yung masama. Amen? Sabi dito, don't do what you do. And don't follow the path of evildoers. Don't even think about it. Don't go that way. Turn away and keep moving. Bakit nahulog sa kasalanan? Eh syempre, nagpunta sa kasalanan eh. Ito po ang kasalanan po ay hindi nilalabanan. Ang kasalanan po ay nilalayuan. Kasi kahit i-rebuke mo ng i-rebuke ang kasalanan, kung hindi mo naman nilalayuan, hindi ka makakaalis dyan. Uulitin ko po ang kasalanan ay hindi nilalabanan. Ang kasalanan po ay nilalayuan. Kapag alam mo ng kasalanan, mga bad company, mga bad things, anuhin mo na. Kumbaga, layuan mo na sila. Tandaan po natin, ang kasalanan ay bihirang magsimula sa malaking pagbagsak. Kalimitan ito ay nagsisimula sa maliit na pagkukompromiso. Maliit lang yan. Wala pong kasalanan, wala pong taong bumagsak sa malaking kasalanan agad. Nagsimula po yan sa maliit lang, kunti lang naman. Maliit lang naman. Oo, maliit lang. Let us live with purity. Live in purity and integrity. Sa paanong paraan? Stay away from evil. Maliit na kasinungalingan, maliit na pangungupit, hanggang sa nakasanayan na. Ito ang matindi dito kasi, yung paulit-ulit na maliliit na gawa, nakakasanayan na to ng ating puso to the point na wala ka ng guilt. Amen? Nawawalan ka na ng guilt kasi nakasanayan mo na eh. Dati, kapag ginawa mo yung kasalanan na to, talagang guilty ka. Ba't ko ito nagawa? Lord, sorry, nagawa ko na naman. Pero ngayon, nung nagawa mo na yung kasalanan na yon,
Wala na, naging normal na sa'yo. Bakit? Nakasanayan mo na. Alam niyo po, kaya po may mga pastor tayo, may mga leader tayo. Ang feeling natin, KJ po yung mga pastor na yan. Ba yung mga pastor na yan, mga leader na yan, puro bawal, puro bawal. Isipin natin na maliit lang naman yon. Wala naman na yon or hindi naman talaga totally kasalanan. Simpleng chat lang naman po yun. Wala naman po kayong pinag-uusapang di maganda. Habang maliit pa, tigilan na. Kung alam mong magbubunga ng kasalanan, tigilan na. Ay wala naman po kami ginagawang masama. Wala pa. Iintayin mo ba na may gawin kang masama? Ija-justify at ija-justify natin ang ating sarili para lamang mapagtakpan yung ating mga maling ginagawa. Nagigets po ba natin? Yung mga leader po natin, yung mga pastor po natin, especially yung may mga A-group leader po dito, huwag po kayong magagalit sa mga pastor at mga leader ninyo kapag kayo po ay napapagsabihan, pinagbabawalan, nilalagyan ng mga limitasyon. Hindi dahil KJ sila. Ang katotohanan, mahal ka nila at ayaw ka nilang mapahamak. Hindi, this is my life. My life, my rules. Hindi buhay mo lang. Pero tandaan po natin, ang mga lingkod ng Diyos ay itinalaga sa atin para tayo po ay turuan ng mga bagay na dapat po nating malaman. Amen? And we need to be intentional in submitting to them. Kasi sabi po sa Biblia, kapag hindi ka nag-submit sa iyong mga pastor or sa iyong mga leader, ang kalaban mo ay sino? Si Lord. Hindi pwedeng ang kapasyahan pagdating sa pagsunod ay nasa iyo. Hindi. Ay, sino masusunod? Ikaw o yung sinabi ng Diyos? Ang sinabi ng Diyos, mag-submit ka sa iyong pastor. Sumunod ka sa iyong leader. Nagigets po ba natin? Hindi sila KJ. Ang katotohanan, sobra ka lamang nilang mahal, kaya ayaw ka nilang mapahamak. You need to stay away from evil. Ang tanong, iintayin pa ba nating maging kasalanan or umabot sa punto na gano'n na ang mangyari bago tayo tumigil? Huwag nating masyadong maliitin ang kasalanan kasi ang kasalanan, yan ay parang, kumbaga parang anay yan. Na sa simula, konti-konti lang yung nakukuha na nangangat-ngat niyang mga kahoy-kahoy hanggang sa dumating yung time, yung hinawakan mo na yung kahoy, biglang nahulog na. Matibay na matibay, mukhang matibay sa labas, pero yung loob wala na pala. Ganyan po ang kasalanan. Hindi tayo sisirain sa labas, sisirain tayo sa loob. And for us to experience from little to much, we need to live in integrity. Pwede nating sabihin, Pastor, ano lang naman yon, yung business na yun ay ano lang, pang ano lang naman yun, pandagdag kita, ay alam mong mali. Diba? Pastor, yung nakaka-chat ko, ano lang naman, chat-chat lang naman po yun, tawag-tawag lang naman, wala naman pong ano yun, wala akong dating. Wala pang dating. Ano nyo? May mga taong ganito, nasa isip nila. May tanong silang ganito, hanggang saan po ba, Pastor, ang pwede? Pero mas magandang tanong ay ganito, ano ang dapat kong layuan para mas mapalapit ako sa Diyos? Sino ang kailangan kong layuan para mas mapalapit ako sa Diyos? Bakit? Kasi kailangan nating mamili. Tingin sa akin lahat. Ang paglapit sa kasalanan ay paglayo sa Diyos. At ang paglapit sa Diyos ay paglayo sa kasalanan. Bigyan ko po ng example. Hezekiah, punta ka nga dito. Cyrus, punta ka dito. Yan. For example po, ito po si kasalanan at ito po si Diyos. Yan. Si Diyos. Yan. So ako, ang tao. Ang paglapit ko sa kasalanan ay paglayo ko sa Diyos. Malinaw na malinaw yan. At ang paglapit ko sa Diyos ay paglayo ko sa kasalanan. Nagigets po ba natin? Hindi maaaring sinasabi mong kahit naman ako'y nasa kasalanan, kasama ko pa rin si Lord. Hindi. Hindi tayo sasamahan ni Lord sa kasalanan ginagawa natin. Nagigets po ba natin?
Kailangan nating mamili. Ikaw na tao ay binigyan ng Diyos ng kapasyahan pagdating sa pagpili. Hindi ka ginawa ng Diyos na robot na dapat ang piliin mo ang Diyos. Hindi. Ikaw mismong pipili. Pero dapat, isipin mo to, hindi pwedeng parehas kang lumalapit sa kanila. Kasi may kailangan kang lapitan at meron kang kailangang layuan. Naunawaan po ba natin? Meron naman pong ganitong ginagawa, si kasalanan. Yan. Dahil ikaw ay medyo matagal-tagal ng Kristiyano, sinasabi mo, I rebuke you, Satan. Lumayas ka. Ikaw naman, na nagre-rebuke, ganitong ginagawa mo, lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Pinapalayas mo, lapit ka rin naman ng lapit. Anong silbi at pinalayas mo siya, ikaw naman ang lumalapit. At habang lumalapit at kahit pinapalayas mo si Satan, mas lumalayo ka ngayon kay Lord. Ang sinasabi ng iyong bibig, lumayas ka Satan. Ang ginagawa naman ng iyong katawan, lumalapit ka kay Satan. Nagigets po ba natin? We need to stay away from evil. Sige, makakaupo na tayo. Ang ating po mga best actor ngayon, si Hezekiah at si Cyrus. Yan. Kailangan nating mamili. Kasi ang paglapit sa kasalanan ay paglayo sa Diyos at ang paglapit sa Diyos ay paglayo sa kasalanan. Ito ang tanong. Ang tanong po, nawala ba ang kasalanan nung lumapit ka sa Diyos? Nawala ba siya? Nandiyan siya. Pero maganda dito, hindi man siya nawala, ang mahalaga, malapit ako sa Diyos. At si Lord ang bahala sa akin. Hindi mo kailangan labanan ang kasalanan. Ang kailangan mo, layuan ang kasalanan. The moment na nilalabanan mo ang kasalanan, the moment na magkakasundo kayo. Ang tanong, nawala ba ang kasalanan? Hindi. Pero ngayon, mas malapit ka na sa Diyos, kaya mas magiging okay ka. Kaya kung gusto nating mamuhay ng may purity and integrity, be intentional and choose to turn away from evil. Amen? Unang paraan para maranasan natin yung from little to much is we need to learn to pray. Okay? Natutunan mo na manalangin. Pangalawa, seek God's favor. Okay. Natutunan mo na yon. Pero hindi natatapos doon. Pangatlo, kailangan mong mamuhay ng may purity and integrity. At paano makapamuhay ng may purity and integrity? Anong kailangan mong gawin? Fear God and stay away from evil. If we want to experience from little to much, live in purity and integrity. Ito ang mga taong tunay na makakaranas ng kasaganaan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Live in purity and integrity. This is the right time na magdesisyon ka ng mas lumapit kay Lord at piliing lumayo sa kasalanan. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Takot tayo na masaktan ng Diyos ng paulit-ulit. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos sa oras na ito? Hallelujah. We thank you, Father God, for your word sa umagang ito. We thank you for reminding us that we need to live in purity and integrity. Mahirap po para sa amin, pero dahil sa biyaya at sa tulong ng Banal na Espiritu, ito po yung magagawa namin. In Jesus' name. Maraming pong salamat, Ama. I pray na mga salita mong nahayag sa umagang ito, sa tanghaling ito po ay hindi lang basta naging salita, kundi ito po ay magrema sa puso ng bawat isa. Nang sa gayon, ito po ay may apply namin at magamit po namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay habang kami nandito pa po sa lupa. Maraming pong salamat, Ama. Dalangin ko, patuloy na maranasan ng bawat isa yung little to much na pinangako niyo po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na nakapakinig ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin si Lord.